Ano nangyayari ngayon kay Oliver? Na-exploit ba siya? Pinabayaan ba siya? Pinaglaruan ba siya? Hindi po ba napaigi yung buhay ni Kuya Oliver? Na ngayon, nakita nyo naman, nakakausap na ng matino. So naging mali po ba yung pagre-record at pagpo-post na ginawa ni Daddy Frankie? Bukod po sa pagiging content creator, no? And siyempre, kahit papano, yung may kikitain ka. Minado tayo dyan kasi monetize ang channel natin. So talagang kikita tayo. Bukod po sa mga yan, kung bakit ko po ginagawa itong reaction ko dito kay Daddy Frankie at doon sa ibang mga charity vlogger na sinusuportahan ko like Tekram, Ponyalde, no? And Kalinga Pram. Kasi may nakikita po akong kabutihan silang ginagawa. No? Yung usapin tungkol sa sila ay kumikita, wala po tayong magagawa. No? Part po yan eh. Part po yan ng inoffer ni YouTube. No? Part po yan ng incentive na binibigay ni YouTube. So, sino po ang tatanggi? Okay? Kakalokohan na tumanggi ka. Diba? May mga tao na maaring ang purpose lang talaga nila mag-post or mag-express na sa loobin nila, then it's good for them. But for us, since this is part ng mga binibigay ni YouTube, di ba? Sino kami para tumunggi? At sa hirap po ng buhay, no? Hanggat maaari, kung saan tayo pwedeng kumita, doon tayo. Pero, in a nice way. Hindi po para mambalahura, mangbastos, no? Mag-drag ng kung ano-ano. No, it's not about that. It's about kung ano po yung nararamdaman namin sa mga isyong tinatalakay. Katulad po ng inyong abang. Kaya ko to ginagawa dahil nanduroon ko po nakikita kay Daddy Frankie and doon sa mga minention kong charity vlogger yung sinseridad nila para tumulong sa mga kapuspalad nating kababayan. Gusto ko po yung ginagawa nila at gusto ko rin sanang gawin yung ginagawa nila. Kaya lang po, pagdating sa patience, no, devotions, mas lamang po sila. Yun po yung advantage nila. Na alam na po naman kahit sino sa atin may puso sa pagtulong. No, pero iba pa yung ginagawa. So yun po yung ina-admire ko dyan sa mga charity vlogger na nire-reaction. No, bukod po sa kita, yun pong nakikita akong kanilang sinseridad sa pagtulong. No? So kaya ko po sila kinukontent. At para po mas makilala natin sila. No? At mas lumawak po yung matulungan nila. At malay nyo, di ba? May makapansin na maaring ang nagtitake advantage sila. So, those are the reason kung bakit ako sumusuporta sa kanila. Okay? Bukod po yung sa monetary side, hindi po mawawala yun. Mga tulad ng sinasabi ko, lahat po tayo naghahangad magkaroon ng pera or kumita. Okay? So, dito po sa content ko na to, gusto ko lang pong linawin, no? And gusto ko lang pong i-share yung opinion ko kasi parang hindi po maganda yung naging comment, no? I think this is one of the commentator ng isang siguro radio or TV shows, no? Na hindi ko alam kung totoong sinabi ng DSW dito. Pasensya na kung kasi medyo yun yung problema ngayon eh. Parang ang feeling ng karamihan sa comment section, bakit si Daddy Frankie? Tumutulong naman. Diba? Parang napag-iinitan. Ang dami naman charity vlogger. Bakit hindi ninyo pinapansin yun? Bakit si Daddy Frankie lang? Di ba? So dito po sa i-share ko sa inyong parang post, no? Meron lang po akong gustong pansinin at bigyan natin ng pansin, no? Para maliwanagan kung totoo nga ba yung sinasabi ng post na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po yung pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. At lahat po ng sinasabi ko rito, inuulit ko, no? Ito po ay hindi paninira. Ito po ay pagpuna lamang na tingnan nyo po kung tama po ba yung sinasabi ko or kung may punto ba yung sinasabi ko or kailangan nyo talagang balikan din. Dahil maaaring hindi lang po ako ang nakakapuna, maaaring marami pang iba.
Yung hindi nga lang nakakapagsalita yung iba, or wala lang pong channel na katulad po ng inyong lingkod. Pero lahat po ng sinasabi ko rito, para lang po itong reminder, paalala, at pagkatok na rin po sa inyong mga puso na tingnan nyo naman po yung sitwasyon. No? Hindi to po para insultuhin, siraan kayo. Ngayon, kung yun yung nararamdaman ninyo, wag po kayo magserbisyo bilang mga public servant. Okay? So ito po yung post, no? Post, May 15. And ngayon ko lang po ito nakita. From Brigada Julie Rodriguez, yun po yung nag-post, no? Vlogger na si Daddy Frankie pinuna sa umano'y pagpapakalat ng maling information. No? So nagpapakalat daw si Daddy Frankie ng maling information according sa kay Julie Rodriguez, no? Belen. Parang radio station, I'm not too sure, no. So, yun po yung lumalabas, no. Nagpapakalat daw ng maling information si Daddy Frankie. Okay? So, alamin po natin yung detalye. Naglabas ng panibagong babala ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga hindi rehistrado at walang lisensyang residential care facilities or shelter matapos questionin ang operasyon ng social media vlogger na si Frankie Bucarin sa Pangasinan or si Daddy Frankie. So tungkol sa issue na yan, aminado naman si Daddy Frankie, di ba? Kaya nga sumunod siya. Di ba? Ano yung ginagawa ni Daddy Frankie ngayon? Katulad sa latest niyang content, anong ginawa niya kay Toto? Diniretso niya sa pagamutan. Walang ligo-ligo, walang bihis, no? Straight away, ganun. So, mabantot yun. Nakita niyo naman yung sasakyan nila, no? Doon sa mga nakapanood na. Yun yung latest vlog ni Daddy Frankie, no? Na napanood ko. May iba pa siyang tinulungan pero yun yung latest na dinala niya sa paggamutan na hindi niya nasa dinaan sa kanyang shelter. Ba? Oo, may shelter siya. Ngayon, yun yung sinabi, sinunod ng tao. So siguro naman dapat hindi na naging problema yan. Diba? Ayon sa DSWD, nagpakalat umano, ng mali at mapanlinlang na impormasyon si Bucarin kaugnay sa isinagawang pagkuha at paglipat ng mga kliyente mula sa isang hindi rehistradong shelter facility sa lalawigan ng Pangasinan. I don't know kung itong sorry Ma'am Julie Rodriguez Belen, no? Kayo po ba ay nakakapanood ng mga content ni Daddy Frankie para sabihin yung nagpakalat? Paano po siyang nagpakalat ng maling impormasyon? No, yung time po na kinuha yung mga beneficiaries, no, doon sa shelter ni Daddy Frankie, sila po ay sumunod ng maayos. No? At ano yung maling impormasyon na pinakalat ni Daddy Frankie? Sumunod nga po sila eh. Kahit labag po sa loob niya, kahit po nag-insist siya na si Tatay Calix nga ay maiwan lang. Madam, hindi po pa ata kayo nanunood or hindi ko alam kung galing talaga sa DSWD ang sinabi ninyo. Dahil based po doon sa pinanood namin na video ni Daddy Frankie, no? Sumunod po sila kahit masama sa loob nila. No? Yan yung dapat na binidyohan ni Daddy Frankie. Ito kasi mga taga DSWD, ewan ko bakit napaka-sensitive ninyo, ayaw nyo makita sa camera. Baka po ba madiscovery kayo? Ito po ngayon ang resulta. No? May lumalabas ng mga ganitong kwento. Nung nagpapakalat si Daddy Frankie ng maling information, mapanlinlang na impormasyon, kaugnay sa sinagawang pagkuha, wala naman pong sinabing masama si Daddy Frankie. Masama yung loob nila dahil nawala, nalungkot sila. Dahil nawala yung mga beneficiaries nila. Diba? Ano ang payo ni Daddy Frankie doon sa mga beneficiaries niya? Magpakabait kayo. Si Bandam, alagaan mo sila Junjun at saka si JR. Madam, medyo alalay po sa information na ginagawa ninyo, no? Ito po ay aking concern lamang sa inyo. Dahil kung napanood po ninyo yung video ni Daddy Frankie, hindi po ganun lumalabas. Wala pong pinapakalat na impormasyon ang Team Daddy Frankie. Actually, nananahimik nga po sila kahit masama sa loob nila yung ginagawa nila. No, ngayon po, doble hirap yung ginagawa nila.
Pero ginagawa pa rin nila, hindi po dahil sa kikita sila, dahil po sa kagustuhan nilang tumulong. Yun. Tapos palalabasin ninyo, no? Well, actually, di umano naman, no? Hindi din kayo sigurado, pero hindi po maganda ito dahil may katibayan po ang mga supporters ni Daddy Frankie at ako po mismo napanood ko kung paano sumunod si Daddy Frankie at kung paano siya nagpaliwanag sa live niya. No? Bakit po gagawin ni Daddy Frankie na magpakalat ng baling information sa pagkuha? Ano po yung samantalang ang dami pong tao ang nagsasabi sa kanya, no? Napalagan niya na kung ano na yung gawin niya. Pero mas pinili ni Daddy Frankie na sumunod. Unless hindi nagsasabi ng totoo si Daddy Frankie. Ha? Pero for Madam Julie Rodriguez or DSWD saying na nagpapakalat ng maling impormasyon si Daddy Frankie. No? Ang ininsist lang ni Daddy Frankie na alam naming lahat based sa kanyang video at based sa kanyang mga sinabi ay si Lolo Calix. Dahil hindi naman niya talaga beneficiary si Lolo Calix. Tinulungan niya lang, no? Dahil may naglapit sa kanya. At ang nire-request niya lang, wag dalhin yun dahil under monitoring yung pagpatak sa mata niya. Pero kinuha pa rin po dahil yun ang gustuhan ng DSWD. At ayaw ng DSWD na sila ay bidyuhan. Nakiusap sila na actually may right si Daddy Frankie dahil property niya yun. Pero sinunod pa rin ni Daddy Frankie. Diba? So nasaan po yung maling informations? No? Kung masasagot po sana ito ni Ma'am Julie, mas maganda. No? Hindi po ito para maging sensationalize pa to. No? Yung sa akin po rito, clarity po ang habol ko. Hindi po para magka-content. Sa pahayag ng DSWD sa pamamagitan ng Standard Bureau, sinabi ng ahensya na si Bugain ay umano'y nagsasagawa ng authorized public solicitation at nagpapatakbo ng residential care facilities para sa matatanda at individual na may mental health condition na walang kaukulang rehistro, license to operate, accreditation at permit mula sa ahensya. Okay? Unang-una po, no? Hindi po nanunulisit si Daddy Frankie. Yung mga binibigay ng sponsor ay kusang loob po. Kusang loob. Wala pong pamimilit. Napanood nila, nakita nila yung sitwasyon ng mga beneficiary, nagbigay po sila. Naman, be a responsible, no? Media, madam. Ngayon, kung ito po ay according lang naman, no? Kumbaga, pahayag nga kamo ninyo ng DSWD. So DSWD, pakilinaw po yung sinasabi ninyong public solicitation. Paano po naging solicitation yun? Ibigay nga po yun eh. Voluntaryong binigay. So is it a public solicitation? Can be a public solicitation po ba yun? Nakusang binigay? Pakicorrect po ako sa kung mali po yung pagkakaintindi ko. When you say public solicitation, you're asking from the public, di ba? To help someone. Yun yung pagkakaintindi ko ha, public solicitation. Eh ito po, pinakita ni Daddy Frankie, di ba? Nakita yung sitwasyon, so may tumulong. So different po yun. Nag-abot po ng tulong. Hindi ko po alam kung yun is considered a public solicitation. No? Okay, about sa facilities, ayun, sige, aminado ako. Kung walang lisensya, kaya nga hindi niya na dinadaan ngayon sa, sa shelter niya eh. Di ba? Oh, kahit na napakaayos yung shelter. Conducive for living. Di ba? Oh. And kapag kumuha po siya ng accreditation, registration to operate, license to operate, no, permit, wala na. Tigil na siya sa pagbablog niya. Mamumulubi pa di si Daddy Frankie pag tinuloy niya yung pagtulong niya na yan. Binatikos din ng DSW ang may hindi autorisadong page, pagre-record at pagpo-post ng mga video kaugnay sa rescue at transfer operation ng mga residente ng nasabing pasilidad. Vlogger po kasi siya. At sa ganyang paraan po siya tumutulong. No?
Hindi po nababiolate. Kayo lang po yung nag-iisip na nababiolate dahil binibidyo. Pero tinignan niyo po ba kung saan at paano, kung ano yung nangyayari sa tinutulungan ni Daddy Frankie? Let's take the example of Kuya Oliver. From being a prisoner for 20 years. Doon na tumae, umihi, ulanan, arawan, humaba ang buhok, kinain yung sarili niyang tae. May tumulong po. Oh. Di ba? Hopeless case na. Halos ang inisip ng tao kay Kuya Oliver. Ngayon, ano na si Kuya Oliver? Dahil po, sa yan ay pinakita sa buong mundo. Yung kalunos-lunos na naging karanasan ni Kuya Oliver. No? Kung yun man po ang sinasabi ninyong hindi otorisado, bakit po nanduroon yung sino pa po yung mas may authority, no, na i-record yun? Kayo na DSWD o yung mga kamag-anak, like yung mga kapatid? Sino po yung mas may authority? Paano po yan kung salimbawang ginawa ko yan sa kapamilya ko? Hinayaan ko siya. Pwede nyo po bang sawayin ako? Ako po yung immediate family. No. Kahit na po sabihin ninyong labag sa batas, kapamilya ko yan, binigyan ko nga po ng authority. Sumali po ako doon dahil sa kagustuhan kong matulungan yung kamag-anak ko or yung kapatid kong may sakit na ang kapalit ay mabidyo siya. Kailangan ko pa nga ng tulong. Desperate na ako para matulungan masurvive lang yung, mabuhay lang yung kapatid ko or yung kamag-anak ko na yun Desperado na po ako. So kung sa ganung paraan ako matutulungan, why not? Na ang kapalit, mapapaigi yung buhay ng kapatid ko. Like Oliver. Diba? Pumayag si Nanay Yansing, pumayag si Kuya JR. Ano nangyayari ngayon kay Oliver? Na-exploit ba siya? Pinabayaan ba siya? Pinaglaruan ba siya? Hindi po ba napaigi yung buhay ni Kuya Oliver? Na ngayon, nakita nyo naman, nakakausap na ng matino. So naging mali po ba yung pagre-record at pagpo-post na ginawa ni Daddy Frankie? Tanong ko lang po yan sa ating mga ahensya ng gobyerno. Ginawa nyo po ba yan? Dahil lumapit na sa inyo dati si Nanay Yansing, anong ginawa ninyo? Dahil sa walang interes si Nanay Yansing, hindi na rin kayo naging interesado. Di ba? Okay lang kayo naging interesada. Ngayon, na okay na si Kuya Oliver, kinukuha nyo na yung 10K. Although binalik nyo naman. Diba? Binalik nyo. Pero kulang, wala kayong explanation parang nyo binalik. No, yung DSWD panikitarlak ha, yun po yung sinasabi ko. Oh. So please, tigilan nyo po yung sobrang sisita sa mga ganitong bagay. Kasi maigi naman kung hindi namin nakita, hindi namin nasubaybayan. Mas iniisip pa ngayon ng karamihan, no, ng mga tao na kasi trabaho nyo yan, hindi nyo ginampanan, lumalabas, sumasama kayo lalo. Diba? Katulad po ng sinasabi ko, I'm aware doon sa mga tulong na ginagawa ninyo sa iba nating mga kababayan, and we are thankful for that. No? Thankful po kami. Pero kung titignan nyo po, anong klaseng tulong yung binibigay ninyo? Pamatid, tulong lang po yun sa inyo. Ay yung binibigay ng mga vloggers. Hanggang po maging matino sila. Kung pamatid, tulong din lang yung ginawa kay Oliver, sa tingin ninyo, magiging ganyan siya ngayon? Ilang buwang inalagaan ni Daddy Frankie hanggang sa maging matino. At hindi naman po yan habang buhay na kay Daddy Frankie. Di ba? Anong sabi ni Daddy Frankie? Kapag yan ay gumaling, balik sa pamilya niya, monitoring na lang, alalay na lang. Mawawala po sa puder niya yan. Halos lahat po ng beneficiaries niya, ganun ang ginawa niya, bago pa naging viral yung mga content niya ngayon. Marami na pong tinulungan si Daddy Frankie. No? Na hindi nag-viral katulad ng mga nangyaring ito ngayon. So please lang po, yung pagre-record nila at pagpo-post nila, mayroon pong authorization coming from the immediate family na po yan. Immediate family. Si Oliver, si Nanay Yansing.
Si Teacher Mary Jane, yung mga magulang niya. Si Nida, yung tatay niya. Si Kuya Toto, yung tatay niya. No? Si Ate Tintin, yung tatay niya. Lahat po yan, no, may basbas ng immediate family. No? Inuulit ko lang po sa DSWD at sa mga kumu-question kay Daddy Frankie. No, ginagawa ko po to kasi nakikita po namin yung kanyang sincerity to help. Okay? Iginiit ng ahensya na mahalagang masiguro ang kaligtasan, dignidad at tamang pangangalaga sa mga vulnerable sector tulad ng senior citizen at person with mental condition. Masiguro ang kaligtasan. Hindi pa ba ligtas yung facility ni Daddy Frankie? Naka-enclose, may bakod. Dignidad, binigyan po ng dignidad ni Daddy Frankie uli yung mga taong yan. Si Kuya Oliver. Wala pong kadigni-dignidad po yan nung tinulungan ni Daddy Frankie ngayon. Binigyan niya. At tamang pangangalaga. Sus, grabe po ang pangangalaga. Baka hindi po kayo nakasubaybay. No? Vulnerable. Yes, they are vulnerable. Kaya nga iniingatan sila ni Daddy Frankie. Kaya inaalalayan sila ni Daddy Frankie. No? Hindi po sila pinipilit, hindi po sila pinupwersa. No? Nakikita po lahat yan ng tao. Mga senior citizen, Tatay Calix, isa sa senior citizen na inilapit lang kay Daddy Frankie, anong ginawa niya? Oo, binidyo. Pero, ano ba? Napawasan ba dignidad ni Tatay Calix? Oh. So please lang po, no, tingnan nyo naman po yung ginagawa nito ni Daddy Frankie and other vloggers. No, ang akin lang po rito, tingnan nyo po, obserbahan ninyo kung sila ba yung mga tipong mga vloggers na for revenue lang, for likes, shares, no, views lang ang habol. So sana po intindihin ninyo, no, yung ginagawa ng mga charity vloggers na to. Yung mga may genuine na puso para tumulong. Hindi po yung mga wannabe at ang habol talaga ay revenue. No? Alam ko may mga ganong charity vlogger. Pero para sa akin, no, si Tekram, Daddy Frankie, Pony Alde, sila po yung may puso talaga na tumutulong para sa mga kababayan. Inulit ko, hindi po ito paninira sa kahit kanino. Ito po ay pagbibigay ko lamang ng opinion ko, no, sa mga napapanood namin, nababasa ko, at sa mga nangyayari. Kung mayroon man po akong mali sa mga sinabi ko, nandiyan po yung comment section, kontakin niyo po ako. Para po pag-usapan natin. No? Ganun ko po tinatrato yung aking mga content. Hindi po ako nambabastos. Hindi din po ako namamahiya. Ang akin, ito yung nangyari, doon tayo sa issue. No? Yun yung pag-usapan natin. Okay? So, yun lang po yung gusto kong share sa content ko na to. And always, no, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.